movement there, oh. Sa isang nakakagulat na balita sa lumiliyab na tunggalian sa gitnang silangan, ang mga militanteng Hezbollah ay nagpakawala ng mga projectiles na nakasentro sa mga lungsod ng Israel upang wasakin umano ang balwarte ni Netanyahu. Ang naturang pag-atake ay nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayang Israelita na patuloy na nangangamba sa lumalalang sigalot sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang mga pambobomba na ito mula sa Lebanon ay isinagawa bilang tugon sa serye ng mga airstrikes na inilunsad ni Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa Hamas sa Gaza. Sa gitna ng tumitinding tensyon, mabilis namang kumilos ang Israeli Defense Forces upang harangin ang mga papalapit na mga missile gamit ang kanilang Advanced Air Defense System. Bagamat karamihan sa mga missile ay matagumpay na na-intercept sa himpapawid, pero isang projectile ang hindi agad napigilan at tuluyang bumagsak sa teritoryo ng mga Hudyo. Subalit sa kabutihang palad, bumagsak ito sa isang hindi mataong lugar kaya walang naiulat na namatay o nasaktan. Gayunpaman, muling pinaiigting ng insidenteng ito ang lumalalim na alitan sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Hezbollah. Matapos ilunsad ng mga Lebanese ang kanilang mga nakamamatay na mga missile, agad na gumanti ang Israeli forces upang wasakin ang kanilang mga lungga at itumba ang mga teroristang ito na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Tel Aviv. Kung saan walang pag-aalinlangang ibinagsak ng mga Air Force ni Netanyahu ang kanilang makapangyarihang GBU-28 bunker buster bombs sa kuta ng kalaban. Ang GBU-28 ay hindi basta-bastang bomba dahil idinisenyo ito upang suungin ang mga underground tunnel, durugin ng matitibay na mga building at paluhuri ng malalaking gusali. Nasa loob lang ng dalawang bagsak, nagawang gibain ng mga bombang ito ang dalawang malalaking estruktura sa Beirut, Lebanon na nag-iwan ng makapal na usok at nagdulot ng matinding takot sa mga sibilyan. Ayon sa Israeli Defense Forces, pinuntirya nila ang mga gusaling ginagamit ng Hezbollah bilang command center at imbaka ng armas, na talagang agad na nagwala ang mga eroplanong pandigma ni Netanyahu sa mga lungsod ni Sheikh Naim Qasem para pulbusin ang mga pasilidad ng kanyang mga alagad. Binomba na rin ng militar ang iba pang mga kuta ng Hezbollah na walang sinayang na oras ang Air Force sa pagtugis sa mga itinuturing nilang banta sa kanilang bayan. Sa pamamagitan ng precision airstrikes, pinuntirya ng kanilang mga fighter jets ang mga gusali na pinagkukutaan ng mga militanteng grupo. Na malalakas at sunod-sunod na pagsabog ang dumagundong sa iba't ibang bahagi ng Lebanon, habang walang tigil ang pambobomba ng IDF sa mga lungga ng organisasyon, na nagliyab ang bawat hagupit ng mga missile, pumunit sa mga gusaling tinarget ng militar at nag-iwan ng mga durug-durug na mga debris bilang resulta sa kanilang pagkontra sa pamahalaang Israeli, na isa itong malinaw na mensahe mula kay Netanyahu na hindi sila titigil hanggat hindi nalipol ang kanilang mga kalaban. Sa gitna ng naglalagablab na bakbakan, wala ni isa sa magkabilang panig ang nagpapakita ng pagsuko, na ang tensyon ay patuloy na lumulobo, habang ang sagupaan ay tila isang nagbabadyang dilubyo na maaaring humantong sa isang mas malawakang digmaan. Sa kabilang anggulo, sa ika-11 araw ng matinding gyera sa Gaza, sa pagitan ng IDF at ng mga militanteng Hamas, lalo pang lumawak ang pinsala sa rehiyon, kung saan walang awang ibinagsak ng tropang Israelita ang kanilang mga air-to-ground missiles sa iba't ibang lungsod ng Gaza Strip para pahinain pa ng todo ang kilusan at iligpit ang mga ito. Sa matinding pag-atake ng Air Force, sunod-sunod na mga bomba ang bumaybay sa kalangitan bago bumagsak sa mga kuta ng Hamas na nagdulot ng naglalakihang pagsabog. Sa bawat pagtama ng missile, yumanig ang lupa at bumalot ang alikabok sa buong paligid, na walang habas na pinulbos ng militar ang mga estrukturang pinagkukutaan ng mga militante na animoy naglaho sa isang iglap dahil sa tindi ng impact ng mga bomba. Ang tunog ng mga pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod, na isang matinding pagpapakita ng walang humpay na opensiba ng Israel upang tuluyang wasakin ang mga target nitong banta.
Habang nagkakabitak-bitak ang mga pasilidad at bumubulusok ang mga debris, patuloy ang hagupit ng mga bomba sa iba pang kuta ng kalaban na walang sinayang na minuto ang mga Israelita sa paglumpo sa mga kampo ng Iran sa rehiyon na ito. Sa kabila ng matinding pambobomba, patuloy pa rin ang pagtugon ng Hamas. Gamit ang kanilang mga rocket attacks, pinakawalan nila ang ilang projectiles na nakatutok sa mga lungsod ng Israel, ngunit karamihan sa mga ito ay nasabat ng Iron Dome Defense System na hindi man lang gumawa ng anumang pinsala ang mga bombang ito sa balwarte ng mga Hudyo, na kahit sobrang hina na ng militar ng grupo ay hindi pa rin ito sumusuko sa digmaan at ipinapakita nila na kaya pa nilang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Samantala, hindi rin nagpatalo si Pangulong Donald Trump sa kanyang kampanyang militar sa Yemen, kung saan walang habas ang isinagawang airstrike nito upang durugin ang mga teroristang Houthi. Mula kahapon hanggang sa kasalukuyan, walang patid ang pambobomba ng mga puwersang Amerikano sa iba't ibang bahagi ng Yemen, lalo na sa mga teritoryong kontrolado ng mga Houthi rebels. Sa gitna ng madilim na kalangitan, sunod-sunod ang pagyanig ng mga missile na dumurog sa mga pinaghihinalaang base militar ng mga rebelde. Sa bawat pagsabog, naglalagablab ang mga gusali, gumuho ang mga bunker at umalingaw-ngaw sa himpapawid ang ingay ng digmaan. Ayon sa White House, ang mga tinarget ay kinabibilangan ng mga imbakan ng armas, command centers at training camps ng mga terorista, habang sunod-sunod ang pagtama ng iba pang mga bomba sa mga syudad na patuloy na natutupok ang mga estruktura at nilalamon ng abo at alikabok ang mga lungsod ng Yemen. Ginamit ng US Air Force ang mga makapangyarihang JDAM bombs at ang kanilang mga laser-guided missiles upang tiyakin na sa bawat pag-atake ay tumatama ito sa eksaktong target. Ang mga Houthi rebels na kilalang may koneksyon sa Iran ay patuloy na lumalaban, ngunit tila napapailalim sila sa matinding suliranin dahil sa walang tigil na airstrikes. Sa video na ito na nakuha natin mula sa kanilang social media, makikita ang sunod-sunod na pagpapakawala ng di umano'y malalakas na mga drone ng mga terorista upang wasakin ang mga barko ng mga sundalo ni Trump na nagsasagawa ng mga pambobomba sa kanila. Gayunpaman, agad itong naharang ng missile defense systems, kaya nasayang lang ang mga bombang pinakawalan ng organisasyon nang hindi man lang ito nakapuwing sa mga sundalo ng Estados Unidos. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ni Netanyahu sa Lebanon at Gaza upang ibasura ang mga teroristang Hezbollah at Hamas dahil sa walang sawang pagkontra ng mga ito sa pamahalaan ng Israel? At ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ni Trump sa Yemen na naglalayong wasakin ang mga militanteng Houthis at durugin ang kanilang mga armas, na ngayon ay nagresulta na sa pagkawasak ng mga lungsod? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Isyu sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka man. Balitang malinaw, walang iwanan. Mahalagang balita, tinig ng bayan.